Welcome to Donmar TV News Channel. They are entitled to do what they have to do. Our lawyers will handle it. I'll handle the people. Doon na ako sa taong bayan muna. Hindi alintana ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang mga maaaring kaharaping kaso kaugnay ng paglabag sa campaign protocols para sa 2022 elections. Ito ay matapos magbabala ang Department of the Interior and Local Government na kakasuhan ng mga kandidato o supporter na hindi makasusunod partikular na sa mga health protocol. Sa alituntunin na inilabas ng COMELEC, pangunahing ipinagbabawal ang physical contact o pagtabi ng mga kandidato sa mga tao. Kabilang dito ang pagpasok sa loob ng bahay, paghalik o pagyakap sa mga tao, pakikipagkamay at pagsiselfie. Ngunit para sa 47-year-old presidential candidate, nais niyang abutin ang lahat ng tao gaya ng dapat na ginagawa ng gobyerno. Pipilitin namin at patuloy namin kikilalanin yung mga tagubilin, alituntunin ng halalan. Kaya mapapansin nyo, napaka-modest ng kampanya namin. But then again, ang gusto ko, lumapit sa tao. Dahil ang pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob, taong bayan. Samantala, aminado ang COMELEC na dahil sa campaign activities ay maaaring lalo pang kumalat ang COVID-19. Kaya paalala ng komisyon sa mga kandidato, isipin ang kaligtasan ng kanilang mga taga-suporta. Ladies and gentlemen, may pandemya pa po. Kaya nga mahalaga yung mga protections na nilalagay natin dyan. Kaya mahalaga yung mga restrictions na inilagay ng COMELEC sa in-person campaigning. Totoo po that campaigns do have the potential to facilitate the transmission of COVID-19. Sa patuloy na pag-iikot ng Partido Aksyon Demokratiko dito sa Laguna, may ilang mga pagkakataon pa ring hindi mapigilan ni Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Dumagoso ang lumapit, yumakap at makipag-selfie sa mga tao. Bunsod ng patuloy na pakikipagkamay ni Mayor Isko sa mga tao, namamagana rin ang kamay nito dahil na rin sa ilang tinamong sugat. Marami ng sugat, marami ng tape, lalo na yung kanang kamay. So tinitingnan natin kung makukuha ng antibiotic o kung hindi, bibigyan ko na lang ng oral na tableta na para medyo maiwas sa infeksyon. Masaya lang yung mga tao. Baliwala yung mga sakit na yan sa hirap na dinaranas ng tao. Yung mabigyan lang natin sila ng kaligayahan, na makamayan, masaya na ako. Masaya ako pag masaya ang tao. Gagaling din naman niya. Bukas ay nakatakda namang bisitahin ang kampo ni na Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong ang mga residente sa probinsya ng La Union. Presidential candidate Manny Pacquiao boarded a PNR train to Santa Mesa, Manila to meet with displaced vendors affected by COVID-19 pandemic and the continuous clearing operations. If he will be elected as president, Pacquiao said he wants the Philippines to have bullet trains and vows to continue the Build, Build, Build program of the Duterte administration. Pacquiao and the president of Vendors Association signed an agreement that they will support his candidacy for the presidential race. They also signed the Pabahay form, which gathers data of poor Filipinos who have no permanent homes and in need of job or livelihood. Those who sign the form will be prioritized for the housing and livelihood program. Ay, lahat naman nangangako. Ang akin, pangako ko sa kanila, nagbigyan ng pabahay. Ginagawa ko. Yung pangako ko, ginagawa ko. Yung mga pangako ng mga ganid ng mga politiko, walang nangyayari. During his campaign rally in Santa Mesa, Manila, presidential candidate Manny Pacquiao took a selfie with his supporters, which is against the COMELEC campaign protocol. Pacquiao explains that they may write a letter to appeal provisions of the campaign rules. Ganon din yung iba eh. Kasi hindi mo kasi mahirap kasi tanggihan yung mga request ng mga tao. Pangit naman kung tatanggihan mo, hindi naman tayo maka-Pilipino niyan. Ang Pilipino kasi accommodated at compassionate at nagmamahalan sa isa't isa. Kaya ipinakita lang natin yung tunay na pagka-Pilipino. Harleen, tomorrow, Pacquiao is set to visit the province of Rizal for a courtesy call to some local chief executives and a motorcade campaign. Hindi mo sasabihin ko may problema sa
So, hindi mo pwedeng kirahin yung nag-organize eh. Kaya ito mo, ang ganda ng naging lumitaw talaga. Lumitaw talaga kung sino may utak doon. Lalo na doon sa pambihira ito si Atty. Clarita Carlos. Ano? Ay, nako. Ayoko maging teacher kasi grabe yung ito sa Atty. Clarita, si Professor Clarita Carlos na yan. Yung pinagmamalaki ko na si Professor Clarita Carlos, taga Nueva Ecija. Professor Clarita Carlos, you're the man. You're the man. Grabe. Kung ikaw humarap doon tapos wala kang baon, malamang iklog ka, iklog. Pero kung ikaw naman talagang may aking galing, kahit gaano kahirap yung tanong, aba, mani lang sa'yo, mani. Oh, mani lang talaga sa'yo. Ano? Nilagang Manila sa'yo. Grabe, no? Alam kaya nila Senator Ping Lacson na ganun ang nangyayari doon? Senator Manny Pacquiao, Yorme, kasi yung si VP Lenny Robredo. Grabe. Hindi naman ako maniniwala na may advice questions, no? Kasi si Professor Clarita Carlos nagbigay na kagad ng hint dati pa. Sabi niya, ang kandidato na naghihingi ng advice question, bobo. Sorry. Sabi niya. Ganun katindi. So, sarap ng nilagang itlog. Grabe ka, Professor. Uulitin ko, kung ako estudyante mo, tataguan ka. Nahilayan ako, ano? Kasi, doon mo makikita, doon sa mga participants doon sa debate, kung sino yung may baon no? Kung ganun kagaling yung pagkaka-organize ng event, tapos nandun sila lahat, ang ganda sana, no? Tayo. Pero, we do not fault them for not attending kasi meron silang mga obligasyon. At saka si Senator Ping Lacson, meron siyang dahilan. Pero sabi ko nga po sa inyo, sayang yung opportunity, no? Kasi yung ganong katinding mga tanong, tapos imagine, ang tanong yung quadrilateral agreement. Alam niyo yung quad na yan kung hindi ka rin lang talaga nagbababasa o hindi ka updated sa mga geopolitics o mga foreign relations, hindi, baka pag tinanong ka, anong quad? Anong quad? Iyan po sa inumpisahan po ng Japan, nandiyan yung Amerika, nandiyan yung India, saka Australia. Iyan po yung quad. Tatanungin ka ba naman ito, tapos biglang magugulat ka, alam nga namang, di ba? Pero I just want to
congratulate SMNI, yung organizer ng debate, pati na rin po yung mga nag-participate. Sa totoo lang. Si Calyodi, well, ako, believe din naman ako kay Calyodi, lahat sinasagot kahit na, basta pareho lang naman silang, alam mo yung linyada ni Calyodi. Si Secretary Bert Gonzales, nagkataon naman siya unang tinanong, naku po, lalang ko po. Tapos si Secretary Abella, at siyempre si Senator Bongbong Marcos. Niisip ko, paano kaya kung ang mga tanong ni Professor Clarita Carlos ay bumagsak doon sa isang kandidatong as in walang kama? Ano ba? Ikaw unang tinanong. Ikaw ang unang tinanong tungkol sa Quad, tapos wala kang kamalay-malay. kumbaga, tinanong ka sa isang bagay, tapos absent ka nung pinag-usapan, Talaga naman to si Professor Clarita Carlos. Ibang klase ka talaga, Professor. Naalala ko, nung minsan in-interview ko si Professor Carlos, yung mga lagi sumusubaybay sa amin. Sabi niya sa akin, "Hoy, mag-organize ka ng debate ng mga forum ng mga kandidato. Kasama ako sa'yo." Kaya lang, meron ako yung si Kaso. May iba akong inaasikaso. Sayang, hindi natuloy. Mabuhay po yung nag-organize sa kayong mga panelists at mga participants dito. Ngayon, uulitin ko lang ang ganitong klase po ng mga forum, interview, it's how the media will disseminate or frame the story. Simple lang yan Halimbawa, alam mo bago ko lang ituloy yung sasabihin ko na yan. In fairness dito kay Pastor Kibuloy, sinabi na niya kung sino yung manok niya yung ibang mga network, hindi nila sinasabi kung sino manok nila, pero alam mo naman kung sino manok nila Kumbaga, maglolokohan pa ba naman tayo doon? Okay, pupuntahan ko yung sinasabi ko kanina. It's how the media will frame the story, Halimbawa, nanood sila na gano'n. Pipiliin nila yung medyo yung isang kandidatong ayaw nila, aanguluhan nila yon. Yun ang iuulo nila. Kaya pag nagbasa ka ngayon ng mga social media posting itong mga mainstream media, nakikita mo, puro banat pa rin. Parang hindi nanood Anyway, mga kaibigan, magpapatuloy po tayo. Grabe. Pero, magaling din si Secretary Bert Gonzales. Magaling din si Secretary Abella. So kung hindi dumalo, nahihinayang na ako hindi dumalo yung apat. Mas maganda sana kung andun sila. Pero masama ba loob natin? Hindi sila dumaldo. Ba't kasama loob natin? Kukundinahin ba natin sila? Kukundinahin ba natin sila kung hindi sila pumunta? Hindi. May lakad sila Saka may reason sila Pero, punta kayo yung social media ng mga mainstream media. Anong anggulo? 9 out of 10 presidential bets are attending the CNN-sponsored debate on Feb 27. Nakalagay, not attending, Bongbong Marcos. Laking istorya, Napakalaking istorya na hindi a-attend si BBM.
Sabi ko na, wag nang sana hindi na yun ang topic ngayon. Kasi, tatanong, ano bang plataforma ng gobyerno mo? Hindi makinig ka, ang tagal-tagal na sasalita ng lahat ng iyan kung ano plataforma ng gobyerno nila. Alam nyo, between Attorney Guanzon, si Attorney Rowena Guanzon, and Professor Clarita Carlos, magkaiba ng species no? Magkaiba ng species pala, sasabihin ko sana na pareho kasing nagturo sa UP yan eh. Pero magkaiba ng species eh. Iba yung Clarita Carlos. Alam ko namang dati pang magaling na yan. Paano hindi gagaling yan? Naging tagapangulo ng National Defense College. Kahit nakapikit, tanungin mo sa geopolitics, international relations, foreign affairs, naku, politika, magaling talaga. Pero bakit yun ay magaling na parang hindi nakakabusit, ano? Hindi yung iba kasi, sasabihin, alam mo nang magaling, tapos sasabihin mo pang magaling ako. Magaling ako sa batas, mayaman ako. Ano ba ugali yung gano'n? Yung sulit, Clarita Carlos yun eh. Yung basta. Iba yung Clarita Carlos. Clarita Carlos, I love you. Ang dami mong fans ngayon, ma'am, ha? Dati ako lang fan mo. Ngayon, dami-dami na may gusto sa'yo. Dati, ako lang. Di ba, Professor? Nakakalaki ng ulo to si Professor, eh. Sabi ni Professor, ito kami nga, sabi ng Professor, believe daw siya sa amin ni Jerry sa 2x2. Believe daw siya sa amin ni Jerry sa 2x2. Yung bang na-discuss yung topic na masaya. Yan. Tapos, matalino raw kami. Thank you. Thank you, Professor. Kaya maraming nagme-message para daw si Miriam Defensor Santiago. Ito po, yung kinakain ko, mauubos ko ng mani. Yan mani, nilagang mani. Kasi, kung nakikinig ka sa klase ni Professor Clarita Carlos, tapos nag-recitation, mani lang sa iyo yung mga tanong niya. No? Mani lang. Pero kung school bukol ka, itlog ka. Ito, pinahin ko na itlog. Nilaga itlog. Ito. Meron mo nagme-message sa akin dito. Maximo Malapig.
Ang yabang mo, Tonying. Naging broadcaster ka lang. Akala mo kung sino ka magsalita. Ang bastos-bastos mo pa. Nagbukwento ka, kumakain ka sa harap ng mga nanonood sa'yo. Wala kang etiketa para ka hindi nag-aral. Maraming salamat po, Mr. Maximo Malapig. Pasensya na po kayo. Baka ngayon na po kayo nakakanood sa akin. Patawad na po sa inyo, Mr. Maximo Malapig. Di na po ako. Hindi ko na po kayo babasahin uli para hindi na kayo magalit.